Pagkatapos ng mahigit 4 na taon, bumigay na yung rubber housing ng placer natin sa likod. Buti na lang guys at may nakita tayo sa Shopee na seller ng genuine parts ng Yamaha. From Indonesia pa siya, halos inabot lang ng 5 days nung na-receive natin yung item. Pwede naman tayo mag-order sa kasa kaso medyo matagal bago dumating yung orderin natin at baka maputol na yung housing. Tara mag-DIY muna tayo guys para mapalitan na natin yung rubber housing sa placer natin. At dyan nga guys ay kinakalag na natin yung mga dapat kalagin do sa likurang part ng motor natin para magkaroon tayo ng access dun sa papalitan natin na rubber housing. Dito guys siniluluwagan na din natin yung plate holder para mahugot natin yung kuryente at nang mabunot na natin yung papalitan natin na rubber housing. At pagkatapos nating mahugot guys yung placer ay kinuha naman na natin yung pamalit natin na rubber housing. At dito guys ay may mga kinalag tayong tornilyo at lock para mabunot natin yung goma. Kino-compare lang din natin kung magkamukha talaga at magkasing haba yung na-order natin dun sa papalitan natin guys. At nung napalitan na nga natin yung goma guys ay nahihirapan tayong ilapat dyan yung goma. Kaya kailangan natin kumuha ng pampadulas para mas mailapat nating mabuti. At nung nalagyan na natin ng konting langis, ayan nga guys, ay lumapat na yung nilalagay nating pamalit na rubber housing. Ibalik na din natin guys yung mga tinanggal nating lock at tornilyo kanina doon sa placer para ma-install na uli natin. At dito guys ay na-install na natin, bounce check na din natin. Balik na rin natin yung plastic lock doon sa likod niya para mag-lock siya. Bounce check natin ulit. Linisan na din natin guys yung parte na to ng motor natin at total nakabukas naman na din na siya. At pagkatapos nating linisan, ayan guys, ibinabalik na natin yung linya ng placer natin. Color coded naman yung mga wire natin kaya hindi naman tayo maliligaw sa pagbabalik ng linya ng kuryente. Dito naman tayo guys sa left side ng placer natin para mapalitan na din natin ng rubber housing. Same procedure lang yung gagawin natin kamukha nung ginawa natin sa right side kanina. First time lang din natin magbaklas ng ganitong housing sa motor natin. Kaya hindi natin gaanong kabisado at nangapapa tayo sa mga gagawin natin. Pagkatapos natin mapalitan guys yung rubber housing sa left side ng placer natin, ibalik na din natin yung linya ng placer natin. At dyan nga guys ay testingin na natin kung okay yung ginawa natin. So far okay naman yung left side at yung right side ay chinek din natin at okay naman silang parehas. Pwede na nating ibalik yung mga kinalag nating tornilyo sa pairings ng motor natin kanina. At ayan guys yung ginawa natin na DIY for today at mukhang okay naman at hindi na nakabagsak yung placer natin. That's all for today's video guys. Thank you for watching. Stay safe and God bless.